10 iba't ibang klase ng mga pamahiin na makakapagbigay daw ng swerte para sa mga negosyo natin. Hello mga kanegosyo, kasama ko po si Mrs. ngayong araw na to at tutulungan niya tayo mag-isip kung ano-ano ba yung mga pampaswerte sa negosyo na sinasabi ng iba. Ano yung number 1 natin, Nay? Buena mano. O sige, na-explain mo kung bakit. Siyempre, buena mano, lahat ng may negosyo, may tindahan, laging pinapractice yan na kapag meron tayong kauna-unahang benta sa araw na yon, siyempre yung buena mano, pinapagpag natin. Oo, nakikita ko yung mga Muslim, no? Pag bumibili tayo, even sa Divisoria kapag namimili kami, mga kanegosyo, kapag nagbayad kami. Actually, hindi nga buena mano yun. Parang lahat ng benta nila, ganun ang ginagawa eh. Diba? Minsan namimili tayo hapon na, pero kapag bayad natin, nakikita ko pinapagpag nila sa paninda nila yung pera eh. Yes, kasi nga, nandun yung mindset natin na yung pera na binayad ng customer pag pinagpag natin is mabibenta rin natin yung mga ibang produkto or na-attract natin, syempre yung maraming benta. Ganun pala yun, ano? Akala ko maalikabok lang kaya pinapagpagan. Pero hindi mga kanegosyo, no? Ganun nga siguro. Malamang ginagawa mo yung kanegosyo kasi ako, nakikita ko, ginagawa ko na rin, 'di ba? Kahit sabi mo nung una parang hindi naman ako naniniwala, pero nung nagsimula akong magnegosyo, syempre gusto ko lahat ng good things na mga positive energies ma-attract ko, kaya ginagawa ko na rin kasi hindi mo namamalayan eh sa ginagawa mong ganun, 'di ba? Kahit sabi mo wala naman talagang epekto 'yan, pero the more na ginagawa mo tas iniisip mo na kapag ka ginawa mo yung suswertihin ka, na-attract mo yung mga positive energy, kaya sinuswerte talaga yung negosyo mo, di ba? So yun yung sa buena mano kanegosyo. Yung number 2 is yung paglilinis at pagtutumpok ng asin sa bawat kanto o sa sulok ng tindahan. Ako hindi ko to ginagawa, pero si Mrs. ginagawa niya to sa tindahan namin, even sa bahay. Bakit ba? Unang-una, syempre, pag malinis, di ba, walang clutter, maaliwalas, kumbaga. And kung maaliwalas yung lugar o yung tindahan na ginagalawan mo, nakakapag-isip ka ng maayos. Pag malinis? Yes, pag maayos, pag malinis. Tapos, nandun yung presence of mind mo kasi nakakakilos ka, nakikita mo lahat. Alam mo kung saan nakalagay yung mga paninda mong tinago or saan yung naka-organize siya, saan siya nakapwesto. Pag may naghanap, alam mo agad sa mga hanapin. And then, yung pagtutumpok naman ng asin. Yung paglalagay ng asin, para sa naman yun? Yes. Di ba yung asin is isang element na pinaniniwalaan natin na nakaka-drive ng mga negative energy. Nakakapag-cleanse siya, nakakapagpalinis siya. So, pag malinis, and then, mas maganda yung daloy ng biyaya, mas makakapasok siya. Kasi nga, walang kalat, walang obstruction. Lahat, pagpasok sa'yo ng biyaya, diretso siya sa loob ng tindahan. Ibig sabihin, yung asin, nagtataboy siya ng bad energy. Yes, naglilinis siya, nagki-cleanse siya. Okay, nagki-cleanse siya ng bad energy. Kaya naglalagay ka sa bawat sulok ng ano. Yes, kahit sa bahay. Kasi, syempre, hindi naman maiwasan sa loob ng bahay. Minsan may nag-aaway or merong nakakapiko ng magkakapatid. So, nagkakaroon ng negative energy sa loob. So, ganun din yung effect niya. Nililinis niya yung negative energy sa loob ng bahay. So, yun yung purpose ng paglalagay ng asin, ano? Yes. So, number 3 natin, ito alam ko to. Bata pa ako, ginagawa na namin to. Kasi bata pa ako, may sari-sari store na si mama. So, yung arinola, ginagawang lalagyan ng pera o lalagyan ng benta. Eh, kasi swerte daw yun mga kanegosyo dahil kapag ganun daw yung lagayan mo ng pera o ng benta, mas maraming pera yung pumapasok sa'yo. Kasi 'di ba ano mo sa mga lola mo, 'di ba? Yung alkansya nila arinola, 'di ba? Bakit nga ba? Wala akong eksaktong explanation dyan, pero pinaniniwalaan din. Ganun din, kagaya dun sa unang buena mano. So, ganun na yung mindset mo na kapag yung lalagyan mo, ikaw mismo yung nag-a-attract. Nagiging habit mo lang siya dahil nga pinapaniwalaan mo siya. Ayan yung tinatawag na minanang paniniwala, mga kanegosyo, na hanggang ngayon, sa kasulukuyan, dala-dala pa rin natin. Kaya, ginagawa na lang rin natin, di ba? Yes. So, next natin, number 4 is yung wag magpautang. Ito kahit hindi naman to pamahiin eh. Talagang kailangan to wag kang magpautang. Pero ba't nakasulat dito? Lalong-lalo sa gabi. Di ba? Lalong-lalo sa gabi. Oh, siguro ako hindi ko alam kung ano yung tama explanation niyan. Pero yung dating sa akin yan, unang-una syempre wag kang magpautang mapa-araw o mapagabi. Sa araw, syempre malulugi tindahan mo. So, negative yun, di ba? So, hindi mo na kailangan ng matinding explanation kung bakit. Pag nagpautang ka at di ka binayaran, automatic lugi ang negosyo mo. Sa gabi naman, parang ang dating sa akin yan, parang wala siyang pinagkaiba sa wag kang maglalabas ng pera
sa gabi, di ba? Parang gano'n naman yung nangyari. Naglabas ka ng produkto na walang bumalik na pera sa'yo, di ba? Parang gano'n lang yung dating sa akin. Equivalent, oo. Equivalent sa produkto. So next naman natin, number 5 is yung bawal daw magwalis sa gabi. Alam ko sa patay lang to pati ba sa negosyo meron ito? Oo, kasi nga, pag nagwawalis ka sa gabi, nilalabas mo. Usually kasi pag nagwawalis ka, palabas eh. Diba? Wala naman nagwawalis ng paloob eh. Eh di ba di ka magwalis ng palo? Papasok. Tapos bakutin mo, di ba? Hindi. Di ba? Eh kasi sa akin kung marumi yung tindahan mo at sa gabi ka lang nakakapaglinis, di ba? Hindi mo ba lilinisin yung tindahan mo? Bakit? Hindi ka ba maglilinis kapag nagsimula ka? Mas maganda nga, you start your day, you open your store na naglinis ka. Oo, pero mas maganda kung you open and close your business na naglilinis ka. Kita mo sa mga mall. Diba? Tayo, naging empleyado tayo ng matagal na panahon. Sa umaga, naging opening ako, linis. Naranasan ko rin maging panggabi, linis rin. O, diba? Maganda ako ginagawa mo sa tindahan natin. Nakalagay nga dito iwasan di ba? Bawal magwali sa gabi, di ba? Iwasan nga. Kasi ngayon yung paniniwala na kapag tinataboy mo yung swerte. Ewan ko. Kayo ba mga kanegosyo, naniniwala ba kayo doon? Comment nyo nga dyan sa baba. Number 7 tayo. Iwasan ang magmaritesan sa tindahan. Bakit ba? Kasi nga, speaking of good energy at positive vibes, yun yung kabaliktaran. Kapag nag-uusap ka, nakikipagmarites ka ng buhay, ng tungkol ng ibang tao, ini-entertain mo ngayon yung negative vibes. Hindi mo namamalayan, may mga times na nakakapagbitaw ka ng salita or komento sa ibang tao dahil nagkaroon ka din ng experience tungkol dun sa tao na yun. So, nagpa-pile up. Nagkakaroon ngayon ng pagkumpol ng negative energy sa tindahan mo. Ngayon, pag umalis na yung kamaritesan mo, siya umalis na, nakauwi na. Pero yung energy na nangyari dun sa usapan nyo, naiiwan yun sa tindahan mo. Okay, number 8 tayo. Ito, malaking impact nito sa negosyo, sa mga negosyo natin. Iwasan natin magbanggit ng mga negative words. Halimbawa, ganito. Kunyari may bibili sa'yo. Uy, meron ka bang ganito? Alam mo naman na wala kang ganon. So, wag mong sasabihin basta-basta na wala. Pwede mo sabihin ako naubos lang. Kaya mo sa susunod na balik mo meron na. Diba? Kasi kapag sinabi mong wala, so parang shutdown mo na yung utak ng customer mo na never ka nang magkakaroon ng ganong klase ng produkto sa tindahan mo. Pero kapag sinabi mo, naku, naubos lang, hayaan mo. Sa susunod na balik mo, magkakaroon na ako niyan. Ibig sabihin, merong chance na mag-restock ka o bumili ka ng ganong produkto para ilagay mo sa tindahan mo at merong aasahan yung customer mo na babalikan sa tindahan mo. Kaya iwasan natin yung mga ganyan, yung mga negative words. Kasi kapag sinabi mo rin wala, so yung bounce nun sa mundo is wala. Nako, wala talagang nag-e-echo. So tumatalbog siya sa ano mo. So parang pwede na rin walang ganitong produkto. Wala ka ring benta ngayon, wala ka ring benta kinabukasan. So parang nagkukumpul-kumpul yung negativity. Kaya iwasan natin yung mga ganon. Sa susunod mga kanegosyo, magko-content kami ng mga kung ano yung mga alternative words na po pwede natin gamitin para ma-avoid natin yung mga negative words. Okay? So, next naman natin, number 9. Ito hindi ko alam. Iwasan sumipol dahil pinapaniwalaan ito na humaharang ng pagdaloy ng pera. Bakit? Oo. Ngayon ko lang narinig yan. Hindi ko rin alam yung eksaktong explanation dito. Pero madalas kong naririnig din to kahit sa mga kababata ko before. Sa gabi, wag sumisipol. Kahit hindi sa tindahan, sa bahay. Nagtataka ko, bakit daw? Yun yung dahilan. Parang nahaharang. Pag sumisipol ka, nahaharang mo yung pagdaloy ng pera. Yes. I-research ko nga yan. Okay, so number 10 tayo mga kanegosyo. At ito yung pinaka-ultimate talaga na may sasuggest namin sa'yo kasi ito talagang subok na subok at talagang proven and tested ito mga kanegosyo. Mag-alaga ka ng pusa. Yes. At huwag kang matatakot mag-alaga ng itim na pusa. Diba? Kasi ang pinaniniwalaan natin mga Pilipino, malas daw ang pusang itim sa buhay ng tao. Hindi lang sa negosyong maging sa buhay ng tao. Diyan naman ako hindi naniniwala. Especially nung naka-experience kami magkaroon ng alagang itim na pusa. Naging 4 pa nga yung itim na pusa namin dati mga kanegosyo. Nagkamatayan lang iba. Diba? So bakit ba? Yes.
Base sa pag-aaral, ang mga pusa kasi meron silang natural na katangian. Yan, na nag-a-attract sila talaga ng pera, ng swerte, at hindi lang yon. Sabi nga ni Coach Martin, itim na pusa, sila naman yung nagtataboy ng Bad spirits at bad energy. Kaya nga, sabi nila, ang pusa maghapon lang tulog. Kasi nga, pag gising sila, yun yung trabaho nila. Pag sumisiksik-siksik yan sa mga ila-ilalim, sa mga karton-karton, sa mga sulok-sulok ng tindahan mo, nililinis nila yung energy na meron sa tindahan mo. At nakakapagod yun, di ba? Kaya in return, lagi lang silang maghapong tulog. Kaya wag na wag kayong maniniwala kapag may nagsabi, "Uy, ba't may alaga kang pusang itim? Malas yan." Hindi po totoo yan, mga kanegosyo. Ang katotohanan, tinutulungan pa nga nila yung ating negosyo dahil nagtataboy sila ng mga bad energy, bad spirits na pumapalibot sa ating pamamahay, especially sa ating negosyo. So, yun lang mga kanegosyo. Sana meron po kayong natutunan sa pinag-usapan natin ngayong araw na to. At kung meron pa kayong gustong idagdag, iambag, i-comment nyo lang po dyan sa baba para mapag-usapan din natin yan at mapag-aralan. At yun ang 10 mga pampaswerte daw na mga bagay na pinaniniwalaan natin mga Pilipino. Kung meron pa kayong mga gustong idagdag o may mga hindi kami nabanggit, comment nyo lang dyan sa baba mga kanegosyo para malaman din po namin yan. Okay? Pero palagi yung tatandaan na itong mga pinag-usapan natin na to na mga pampaswerte kuno, hindi po i-epekto yan dahil ang pinaka-ultimate na kinakailangan natin gawin is kailangan kumilos tayo at tayo mismo ang gumawa ng paraan para swertehin tayo sa negosyo at sa buhay natin. Lahat ng mga dumarating sa buhay natin kanegosyo, lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, meron yung purpose. Diba? Kung pangit yung nangyari sa'yo ngayon at pangit pa rin bukas, malamang nasa yun na yung problema. Baka kailangan mo ng kilusan o magpalit ka ng mindset. Diba? Ibahin mo yung takbo ng utak mo, ibahin mo yung strategy mo, ibahin mo yung plano mo. Gawa mo ng paraan, kilusan mo. Yun lang mga kanegosyo. Maraming salamat sa inyo. Mga kanegosyo, bago ko po tapusin ang video natin for today, gusto ko muna ipakilala sa inyo ang Volts, ang charger na sakalam para po sa mga tao na gustong magdagdag ng negosyo, especially yung mga sari-sari store owners na kagaya ko. Pwede ka rin namang mag-business ng ganito kung wala kang sari-sari store. Kasi ito pong negosyo na to ay para po sa lahat. Sa halagang 3,388 pesos, pwede mo nang iuwi ito. Ma-order mo na to kanegosyo. Hindi po kasama to, mamaya papakita ko sa inyo kung ano to. So, eto po mga kanegosyo, napakaganda po ng inambag nito personally sa aking tindahan dahil nung sinimulan kong ilagay ang volts sa aking sari-sari store ay gumanda po yung traffic. Ibig sabihin yung mga customers ko nadagdagan. Maging yung mga hindi ko naman suki, dinadayo po yung tindahan ko dahil po dito sa itinitinda kong volts. Dahil po kung mag-o-obserba kayo ng mga sari-sari store dyan sa area ninyo, maghanap po kayo ng ganitong klase ng paninda. Sigurado kung wala po kayo makikita. O kung meron man sa 10 tindahan o sa 20 tindahan, baka isa lang ang merong ganito. Kaya napakaganda nito kanegosyo na i-add-on mo ito sa iyong sari-sari store. Dahil sigurado ako na dadayuhin ka ng mga customer kapag ka meron ka dito. Bakit ko nasabi yung kanegosyo? Dahil sino pa ba ang tao na walang cellphone? Hindi po ba lahat meron ng cellphone? At ano ang kadalasang masira sa mga taong may cellphone? Ulo. Hindi, joke lang. Hindi po ulo. Yung mga charger, hindi ba? Especially yung mga cable na ganito kanegosyo, hindi po ba? So, kapag ka nasira yan, syempre, kailangan nilang bumili ng bago. So, para makabili sila ng bago, kinakailangan nilang magpunta sa mall o sa pamilihang bayan dahil doon lang po makakakita ng ganitong klase ng mga produkto. Hindi Volts kanegosyo, yung ibang mga brand X, di ba? Yung mga medyo sabihin na natin na low quality na produkto, di ba? So, doon lang sila maaaring makabili. Pero ang kagandahan, kapag ka meron kang ganitong klase ng business at inilagay mo ito sa tindahan mo, pag nakita ng tao, uy, meron ka na palang ganyang klase ng paninda tamang-tama, nasira na yung charger ko. Oh, eto sakto, meron akong charger. Oh, eto yung aking yung fast charger, 18 watts ito, sa halagang 349 pesos. Oh, meron ka na magagamit na charger. Oh, hindi ba? Kaso yung nasira lang naman sa akin, yung cable lang, okay pa yung adapter ko eh. Walang problema, suki. Meron ako diyan para sa iyo. Ayan So, meron akong cable for Android sa halagang 99 pesos lang. O, pwede mo na itong mabili kanegosyo, di ba? Pwede mo na mabili to, suki, o, di ba? So,
So kung hindi ito para sa'yo, ano ba yung sa'yo? Type-C? O Type-C, meron akong Type-C, 99 pesos lang rin to. O, di ba? So lahat na andito na. Meron rin po kanegosyo na Type-C na ganito. Ito, magandang klase rin naman to. Mas mabilis kumpara po sa ganito. Di ba? So, parehas lang po siyang Type-C, ay ang kanegosyo, pero mas mabilis po yung ganito, di ba? So, kung budget mo lang hanap niya, bigay mo yung 99 pesos. Kung gusto niya na maganda, mas mabilis, ibigay mo itong tigo 199 pesos natin, di ba? Eh kaso, naka-iPhone ako, walang problema kasi meron tayong pang iOS. O, di ba? 199 pesos lang rin yan kanegosyo. Kayang-kaya at afford na ng mga suki mo yan. O, di ba? So, pasensya na kayo, bawas na kasi nasa tindahan ko to. Kinuha ko lang eh. Binaklas ko lang mga kanegosyo eh, di ba? Earphone kanegosyo, meron din po sa halagang 99 pesos. O, pwede mo na ibenta sa suki mo, di ba? Okay? So, eto naman kanegosyo, gusto ko lang ipakita sa inyo. Actually, hindi siya kasama sa starter package natin. Pero kasi sobrang nagagandahan po ako dito sa SK3 earphone. Sobrang garantisado ng tunog nito mga kanegosyo. Hindi ako mapapahiya sa inyo sa halagang 149 pesos. Pwede mo nang bilhin to, di ba? Napakaganda kanegosyo. At ang gandahan pa dito kanegosyo dahil sa sobrang tibay at ganda ng quality nitong volts, ang charger na sa kalam, 2 months warranty po ito. Sana all! Diba? Kaya saan ka pa? Kaya kung ikaw wala kang sari-sari store at gusto mo gawing negosyo to para ibenta sa mga katrabaho mo at sa mga kakilala mo, ano pang hinihintay mo? Andyan yung link nasa comment section sa baba.